Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adyong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adyong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din ha sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Kani si Kuan, isa pod ni si Ortega, mura pod ni siya og si Adyong. Produkto sa si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt pod og deafening silence kay wa siya katungod mo abli sa iyahang baba. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang Pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. Hindi pa obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Vice, tanong ko lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban? And nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRRD na dinala sa Hague? Sino? Ang MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katauhan kung paunsa sila unang magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders. And next is wala sila nabanggit about after your father na dinala sa na vote sa PDP, sa Duterte Senators. VP, according kay Congressman Adyong sa Lanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga po. Dara, VP. Kay Adyong na VP. Adyong, shame campaign against the administration called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns. Si Adyong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri
sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din ha sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Napa VP. Last Next. question. Kanang susunod. Contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paula Ortega, Dapit of La Union on Monday said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. South China Gusto Sea. niya ang ginaistoryahan. Ah. Kani si Murag- Kuan, murag isa pagod pa na pa ni sa China. si Ortega, mura pud ni siya og si Adyong. Produkto sa ano magulo Warlord. si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt pod og deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyahang baba. Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies, but China as her stone-etched template accused Duterte. So, Kay Ortega. hindi pa obvious nga naa ko diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Ortega. Kana iyang pangalan. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Last two questions. Ano? Napa VP. Katong ningon ka bahapon, i-repeat lang namo nga dapat managot ang pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes! Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung wala, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman, ma'am. Wapa kay kadra VP. Yan. Tama, lapit.